paligoy pa. Traffic! Yan ho ang problema. Traffic! Naku! Sus Mariosep. Talagang patindi na ang traffic sa ating bayan. Lalo na po dito sa Metro Manila, hindi pa nga nagpapasko yan. Pagdating ng Disyembre yan, ang sabi nila baka wala ng galawan. Baka pag pumunta ka sa mga mall, kailangan mo umalis ng alas 8, makakabalik ka hating gabi na ng alas 12. Gano'n na ho. Ng mga nag-downtown, di pa ganun kakasama. Ilang oras ka na natatraffic, di ba? Pag Pasko. Kaya nga, sinasabi ho nila, ano raw ba? Ano raw ba ang pwedeng gawin? Marami pong mga suggestion, bayan. Samut-saring mga suggestion. Pero yung isang pinaka at marami pong nabubuisit ngayon, yung panukala na ika nga alisin na raw yung mga pribadong sasakyan. Ipagbawal ang pribadong sasakyan sa Edsa. Why? Siyempre, hindi ko pumayag yung mga gamit-gamit na kanilang kotse papuntang Makati, papuntang Pasay. Kung sasabihin daw na mag-commute, mag-public transport, ang sagot ho ng mga may-ari ng pribadong sasakyan, kita mo naman yung pila dyan sa MRT. Bago ka makarating sa patutunguhan mo, mabuti pa, naglakad ka na lang. Kita mo naman yung bus. Pila sa bus, Diyos ko, pila sa UB Express. Sinasabi ho nila, kulang. Bago daw pag-usapan na alisin ang mga private na sasakyan sa EDSA, ayusin muna yung mga public transport, which is wrong. Effective ho yan sa mga Japan, effective yan sa Hong Kong, Singapore. Pero dito sa atin, hindi ho magiging effective yan. Yung mga tao, Diyos ko po naman, sasakay ng MRT, pati yung mga executive vice president, mga presidente ng kumpanya, mga chief executive officers, sasakay ng MRT. Paano yung maghahatid ng anak niya at saka misis niya at siya? Hahatid niya yung sa Quezon City sila nakatira. Hatid niya yung anak niya dyan sa may Green Hills. Misis niya, hatid niya sa Makati. Siya sa Pasay. Huwag mo sabihin magbubus sila. Mag-UB Express silang tatlo. Ayun ho sinasabi. Ayusin ho muna yung mga public transport na yan bago tumirada. Ayan ho sinasabi. At yan din ang sinasabi. Senadora Grace po, Ma'am, good morning. Yan po ang sinasabi ng Pangulo at ng DOTR, ni Secretary Tugade, Senadora, nabigyan ng emergency power yung mama dyan sa Malacanang. Kailangan niya para maayos yung traffic. Kasi alam mo na ang Pilipino, may mga nagpanukala, buksan daw yung mga subdivision dyan. Tama. Para yung Dasmariñas na yan, pati Forbes Park, buksan yan. Papasukin dyan. O maski wag na yung mga bus, yung mga private na sasakyan, doon sila dumaan. Pag puno ng EDSA, doon sa loob dumaan. Sus Mariosep, problema ba yan? Pati mga kampo ng militar, papasukin na rin, buksan na rin. Diba? Mga Camp Aguinaldo, Camp Crame, kanay kaka-traffic, imbes na pupunta ka ng Santolan, pasok ka ng Crame para lusot ka sa kaliwa. Pasok ka sa gate 1, doon ka labas sa gate 4. Ganon din sa Camp Aguinaldo. Gusto mo pumunta ng C5, dito ka sa EDSA ngayon, natatraffic ka, dyan sa tapat ng Crame, pasok ka sa gate 1, labas ka sa gate 3 ng Aguinaldo. Ang labas mo na malapit na doon sa Katipunan. Buksan lahat yan. Pero paano mabubuksan niya mga yan? Magti-TRO yan. Kaya, Madam Senator, kaya kailangan ng emergency power para walang TRO pag naka-emergency power ang Pangulo. Walang pwedeng komisyon. Kasi parang martial law yun. Pero para sa traffic lang. Sasabihin niya, alisin nyo lahat yung mga bulok na mga sasakyan dyan. Alisin, hulihin lahat ng mga bus dyan na kolorum.
Yung mga ganon, yun ang kailangan eh. Ayaw. Kontra. Sabi nga ng mga kababayan natin, I am sure si Senador Grace po makakarating ito sa kanya. Ma'am, ganito na lamang po ang suggestion ko. Why don't you give the guy a chance? Bakit ho hindi ninyo ibigay ang emergency power? Bakit? May mamamatay po ba? Ha? Magugutom ba ang sandamakmak na Pilipino pag bigyan mo ng emergency power ang Pangulo? Hindi naman niya po gagamitin niya para magmarsyalo. Ang emergency power na hiningi niya lang, ma'am, is para makakilos siya, mabigyan niya ng utos sa mga tao niya, at para hindi kumontra ang korte. Oh. Makapagpagawa ng kalsada na hindi na kailangan ng bidding, sabihin niya, gawan mo ito ng kuan nga dyan, overpass. Gawa mo ito ng flyover. Ito ang budget, 500 million. Hindi na kailangan ibidding pa. Sus Mariosep. O ito, buksan mo nga dyan Dasmariñas Village at saka Forbes Park, yung inyong subdivision. Pag walang emergency power, I'm sure yung mga may-ari dyan ng mga sa korte. Correct ka dyan. Pero pag may emergency power, yung mama sa palasyo, walang magagawa yan. Ma'am, why don't you give him a chance? At kapag pumalpak, di pwede na ho naman ninyong bawiin yun. Bigyan nyo siya ng emergency power na 6 months. Sus Mario, sa problema ba yun? Para namang may mawawalang kwarta sa Pilipinas pag binigyan mo ng emergency power ang Pangulo. What the hell? Yan ang problema sa atin sa democratic country. Kaya kailangan ng federal. Ang federal, mga prime minister, sila at mga minister, sila ang buboto sa Pangulo. Yan ang problema sa atin eh. Kailangan natin ang solusyon na. Wala nang pag-asa. Hindi na po pwedeng laparan pa ang Edsa. Dahil may mga building na kaliwa kanan. Ang pinaka-option mo na lang, gumawa ka ng tunnel sa ilalim, which gagawin na. O gumawa ka ng flyover, simula Caloocan hanggang Pasay. Matagal talaga yun. Ang solusyon dyan, buksan mo nga yung mga subdivision. Sus Mario Josep naman. Itong siguro nagmamagandang loob lang si Congressman Erice at sinasabi ipagbawal ang mga pribadong sasakyan pag rush hour alas 6 hanggang alas 9 sa EDSA. Ang tanong po ng ibang mga may-ari sa sasakyan, ako hinatid ko yung anak ko sa Mandaluyong, misis ko sa Pasay. Pag uwi, ganun din, susunduin ko yung misis ko sa Makati, tapos yung anak ko sa Mandaluyong. Ano ho sasakyan namin, Congressman Erice, kung bawal po magdala ng sasakyan? Kasi po, bus yun. So, dalawang beses akong bababa. Sunduin niya yung misis niya sa Makati, sakay sa bus stop, pila. Sunduin niya yung anak niya, sakay sa bus, pila. Mario Josep. Ako na ho magsasabi, I think this is not a good idea. Yung mga nag-iisip-isip na ito, nalalagyan ng pribadong, alisin ang pribadong sasakyan sa EDSA pag rush hour. Imposible ho yun. May mga samot-sari na. Dahil, total, ayaw naman ibigay ni Grace po emergency power sa Pangulo. May mga suggestion yung ibang kababayan natin. Ito, tulad ng... Nasaan na ba yung Salome binigay mo? Nawala eh. Binigay ni Salome, nawala bigla. Oo. Wala na rito. Ayun, oo. May mga nagpanukalang gawing one way ang EDSA. Paano naman ho yung pabalik? Gawing one way daw. Lahat ng one way na lahat ng EDSA, papunta lahat ng Makati. Pag pauwi, papunta dito sa C5. Di nag-traffic naman ho. May mga nagsabi na tanggalin naman ng mga provincial buses. Pwede pa. Dahil provincial naman ho yan eh. Car brand coding. Ngayong araw Toyota. Bukas Nissan. Bukas Mitsubishi.
Diyos ko po, pineapple bayan. Wala na, desperado na mga kababayan ho natin. Tignan mo yan, Madam Grace po, ma'am. Kung ano-ano na lang po ang naiisip tuloy. Dahil yung simple na kahilingan ng tao sa Malacanang, yung opisyal sa Malacanang, na pag binigyan mo na kapiranggot na emergency power, may magagawa siya. Ayaw mong ibigay. Dahil hindi makalusot sa committee level mo, Committee on Transport. O paano, hindi makalusot eh. Hindi mapag-usapan sa plenaryo dahil doon pala sa committee niya, disapprove na. O paano ngayon? Hindi ko alam ma'am kung ikaw ay gumagamit ng Edsa. Siguro hindi ho kayo gumagamit ng Edsa dahil Pasay kayo. Baka galing sa Ayala Alabang ho kayo, diretso na kayo sa Skyway, diretso na doon sa Makapagal Boulevard. Hindi ka na nga dadaan ng Edsa. Ang swerte nyo ma'am. Paano na lang kami na dumadaan po ng EDSA? Isang fair! Ayun na nga yung sinasabi ko eh. Wala naman ho sigurong masama na bigyan mo ng kapiranggot na emergency power ang Pangulo para magamit niya, marisolba ang traffic because we have a problem. And this is not an ordinary problem because it is affecting millions and millions of Filipinos. Ma'am! Hindi lang po si Erwin Tulfo, hindi lang si Tomas Anakta o si Maiko Umali o si Mr. Kalonge o si Engineer Mariscotes ang apektado. Halos lahat ng mga Pilipino apektado. Correct ka dyan. Kaya we wonder bakit ayaw niyong bigay yung emergency power hiningi ng mama na yan. Hindi naman siya yayaman dyan. Di kung hindi effective, alisin. Wala naman nung mabawalang pera sa atin. Bibigyan mo lang ho siya ng power, emergency power. Para makakilos, kagaya ng uutusan niya yung mga subdivision, Forbes Park, das Parinas, buksan niya yung mga gate niyo sa mga private vehicle. Oh. Alisin niyo ito, mga bus stop dito, bus stop doon, yung mga kolorum. May puwersa siya na gagamitin. Hindi na siya dadaan-daan, hingi ng pondo sa Congress, sa Supreme Court, ay sa Senado. Hindi na. Sus Mariosep talaga naman, Panginoon ko. Anyway, isa po sa pag-uusapan natin yan. Pero yung panukala po ni Congressman Erice, Sir, no-go ho yun. Marami pong magagalit sa inyo ng mga kababayan. At isa na rin ho ako, magagalit ho. Dahil marami akong kaibigan na may dalang sasakyan, hindi lang po siya ang isa nagsumasakay. Yung anak niya, misis niya, dalawang anak niya, ibinababa muna nila ng mag-asawa sa school. At pagkatapos si misis, yung anak niya sa Xavier at saka sa Immaculate Conception Academy Ika sa Green Hills nag-aaral, lalaki babae. Pagkatapos nag-uurtigas sila, kakanan sila ng EDSA, si misis bumababa sa Ayala. Siya ang opisina niya sa Pasay. Paano raw ho yun, sir? Magbubus sila. Sus. Marami ho tayong kababayan na yung isang sasakyan, mag-asawa, 3, 4 sila nakasakay, sir. Bueno. Oras po natin, alas 10:35 na ng umaga. Alright. Talaga naman hong pag-usapan ho muna natin itong problema sa traffic. Dito muna tayo sa Metro Manila. Pero alam ko hong buong Pilipinas na ho apektado nitong traffic. Alam naman ho natin, di ho ba? Kapag iwanan ho tayo ng mga kalsada, ng mga malalaking kalsada, gamit-gamit pa natin yung mga kalsada na yung panahon-panahon ng mga Amerikano, Kastila. Yang EDSA na yan, Diyos ko po. Anyway, nasa linya po si Congressman Egay Erice ng Caloocan. Magandang umaga po, Kong Egay, sir. Ay, magandang umaga. Erwin po, Erwin. Aha. Sir,
Aba, yung panukala mo, alam ko naman ho, nagmamagandang loob lang ho kayo. May panukala kayo na alisin ng mga pribadong sasakyan. Huwag ba padaanin sa EDSA 6 to 9 a.m. After that, pwede na sila. Ay marami hong ika nga, aba medyo nagalit doon sa proposal ninyo. Paano na lang daw? Ano bang alternatibo? Yung mga may-ari ng mga pribadong sasakyan, ano ho ang sasakyan daw nila, Kong Egay? Alam nyo, pinag-aralan naman natin yung proposal na yan. Pero hindi naman yan ang permanent solution. Yan, temporary but immediate practical solution sa isang problema na kinakaharap natin. Alam nyo, yung problema na yan, pinaghihirapan, dinadaan ng kalbaryo ng milyong mga manggagawa, ordinaryong empleyado, ordinaryong mga manggagawa na alas 4 na madaling araw, alas 5 na madaling araw, umaalis sa tahanan, uuwi alas 9, alas 10, alas 11 ng gabi, pagod, nababawasan ng productivity, wala nang panahon sa pamilya, mga ordinary, walang sasakyan. Walang mga sasakyan. Taon na po ang paghihirap nila. Ngayon, itong EDSA, ang proposal ko, gawin natin for public utility vehicles ang basis. Bakit po? Ang dumadaan dyan na kotse, private vehicles, 280,000 na kotse araw-araw. Ang natatransport lang po niyan, mga kalahating milyon na tao. Kasi mga isa hanggang 2 lang, kuminsan yung sakay niyan. Samantalang yung mga buses po, 10,000 lang yan sa EDSA. 10,000. Ang nagtatransport yan, kalahating milyon na mga tao. So talagang kaya nagkakasikip yan, hindi dahil sa buses, dahil sa mga private vehicles. Ngayon po, ano ang proposal ko? Simple lang po. Doblehin natin yung mga public utility passengers vehicles yan, yung buses, mga UBs. So mas 1 million po yung mai-transport sa EDSA from 6 to 9 a.m. lang naman po at 6 to 9 p.m. Pagka ganyan po, sigurado po ako, maski po yung mga private vehicles, maski yung mga alternate routes, magluluwag. Bakit? Kasi kapag ikaw private vehicle ka, merong apat na option kahit na hindi mo magamit ng 6 to 9 a.m. at 6 to 9 p.m. yung EDSA. Ano yan? Una, umalis ka alas 5 ng madaling araw, kaysa naman mag-drive ka sa EDSA ng alas 7 hanggang alas 9, pag umalis ka ng alas 5 madaling araw, baka wala pang alas 6, nandun ka na sa pupuntahan mong tanggapan. Pangalawa, kung nagising ka naman ng tanghali, di gamitin mo yung mga alternate route na maliban sa EDSA. Halimbawa ako, pinag-isipan ko na, mula sa Caloocan hanggang Kongreso, meron akong pwedeng 3 o 4 na dadaanan na hindi ako dadaan ng EDSA. Pangatlo, kung ikaw, aalis ka ng bahay, alas 7, magdadrive ka sa EDSA, 2 oras kang magmamaneho, konsumo ka ng fuel, maghahanap ka ng parking space, magbabayad ka ng parking space, dahil puro passenger buses na lang ang dadaan, baka yung monumento to Makati wala pang 45 minutes. Lalo na kung may mga point-to-point bus stations, kung may mga alternate bus stations, kung itataas natin yung speed limit dun sa mga inner lanes ng EDSA, 45 minutes. Pero ang problema kasi kung Egay, kulang naman ho at saka hindi ho ganun kaganda yung ating public transport. Kung iniisip ninyo, kunwari, may kagaya po ng kumpare ko, isa po siya doon sa tumututol sa inyong panukala dahil hinatid niya yung 2 anak niya na nag-aaral dyan sa Ika at saka Xavier, hinatid muna nilang mag-asawa dyan sa may Green Hills at pagkatapos mag-uortiga siya, kakanan na siya ng EDSA para ibaba naman yung kanyang misis dito sa may Buendia at siya naman ay didiretso pa papunta naman doon sa ay opisina niya sa may Pasay area. So, paano raw pipick up, lalo na pag uwian na raw, sir, baka yung mga bata ay pagod na rin ho yung kung mag-commute ho sila. Ito po ang sinasabi ko. Sigurado po ako na kung public utility buses, passenger buses, sigurado po ako
na meron tayong sapat na bilang ng mga buses. Una, bibilis 45 minutes ang turnaround nila, madodoble ang biyahe. Ngayon po, isang biyahe lang, 5 oras Ngayon po, kung public buses lang, 45 minutes to 1 hour, kung Edsa traverse nila, dodoble ang kanilang capacity, ang kanilang kakayahan ng makapagbiyahe. Pangalawa po, sigurado po ako, yung mga enterprising bus operators ay gagawa ng paraan para makapagbiyahe dahil mabilis, kikita sila. Halimbawa po, yung mga provincial buses. Yung mga provincial buses po, dumadating nga alas 4, alas 5 na madaling araw. Tapos tatambay po yan na matagal bago makabiyahe pabalik ng probinsya. Yan po pwede natin gamitin. Alright. Na isa nga makapagbiyahe sa EDSA. Pero Pangapat, meron pa isa pang alternatiba, yung mga private vehicles. Lalo na yung mga hindi naman tatrabaho, gagawa lang, may mga appointments lang. Aba, pwede naman nilang gamitin after 9. So yung mga alternate routes po, luluwag din po yan dahil merong 4 na alternatibo. At sinasabi ko po, ito temporary measure. Bigyan niyo po ako ng 1 taon. Bibigyan ko pa kayo ng 6 na lanes na alternate routes dahil matatapos na po yung NLEX connector. Pag natapos yung rehabilitation ng MRT, sigurado ko po, pwede na natin yung yung operation na yan. Ang sinasabi ko po, shared dapat yung pagsasakit. Ang problema kasi may hirap natin kababayan. Ang problema kasi kung Egay ay problema na naman natin dyan ay yung si Delgra ng LTFRB na makupad pa sa Pagong, makupad pa sa Bulate, magbigay ng mga permit, mga prangkisa. Diyos ko po naman talagang umiiyak na ho yung iba, yung mga P2P na yan, ang dami nakatenga ng mga P2P ngayon na hindi pa inaaprubahan ni Delgra. Hindi ko alam kung anong inaantay ng tao na ito, siguro inaantay na tamaan mo na siya ng kidlat para aprubahan yung mga prangkisa. But anyway. Tama po yan. At talaga ito, with the political will of President Duterte, kayang-kaya niyan na pag-implement po yan. Pagka hindi sumunod yung mga ganyan, pagtatanggalin na yan sa pwesto. Ay, kung ako lang masusunod, sir, pagtanggalin ko na, matagal ko nang tinanggal yan. Anyway, maraming salamat po, Kong Egay Erice, sa panahon po ninyo sa amin. Thank you, sir. Good morning. Thank you po. Samantala bayan, nasa linya rin po namin si dating Senador JB Ercito. May mga panukala ho siya. Pakinggan ho natin at magaganda naman yung kanyang mga sinasabi. Magandang umaga po, Sir JB. Yes, Mas Erwin, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa atin. Nice to be back on your program. Ay, salamat po. May mga magaganda raw kayong mga panukala, sir. Ano ba ito? Mukhang binabasa ko. Sabi ko, oo nga ito. Mas interesado, mas interesting yung inyong mga, ano-ano nga pala ito, sir, yung inyong mga panukala. Well, kasi alam mo, lagi natin pinag-uusapan na itong noon pa. sa Metro Manila, no? Lagi. Saka nakaka-apekto rin talaga ito sa ating pag-unlad, no? Sa ating ekonomiya, kahit paano ay kung titignan mo yung foreign direct investments, although maganda ang tingin sa Pilipinas kahit sa panahon ni Pinoy, pero ang investor, hindi pupunta rito. Correct. Pupunta sa ibang bansa because of our weakness in infrastructure. Tama. Kaya, sa akin, meron akong ilang inilathala, no, na sabi ko, ako naman, practical lang naman kasi mag-isip bilang dating mayor, kami pa kasi pagdating. At saka yung advocacy mo, sir, may magaganda ho itong advocacy mo. Kabilang na nga dyan yung paano lumuwag itong traffic, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Opo. Well, ang problema natin, unang-una talagang mahina yung ating infrastructure. No? I think, kung titignan natin yung estimate natin, we are 25 to 30 years behind in terms of infrastructure development. Kung ikukumpara mo tayo sa ating mga karating bansa, tulad ng Malaysia, ng Indonesia, ng Thailand, na noong 1990s, nung sila po ay umuulan, tulad din natin, ay matindi na ho ang traffic nila dahil in-anticipate nila. Kaya nag-invest na sila heavily on infrastructure. Tama. No? Mga skyways, mga railway system, mga airport. Kaya lang tayo, after 20 years, nandun pa rin tayo sa drawing board habang sila po ay nag-progress na. Tama. Kaya
Ang aking mungkahi, simple lang, dahil lumalala na talaga traffic sa Metro Manila, no? Unang-una, kailangan natin siguro i-fast track yung NLEX SLEX connector. Correct. Sa akin, ko yan ang pinaka dapat i-prioritize para yung mga dadaan from north to south or south to north ay hindi na dadaan ng EDSA. No? Yun. Na sila. Aha, So, para malaki hong kabawasan. Tingin ko kung 30% ang mababawas sa 30% ang mababawas sa EDSA, baka meron ho, no? So, i-prioritize ho natin NLEX SLEX connector. Kung pwede 24 hours natin, gawin ho natin para sa lalo madaling panahon ay magamit na po ito. Ayun. Pangalawa, yung lagi ho kung tinutulak, kaibigan, no? Yung railway system. Dahil, dahil sa ating lumalaking populasyon, hindi, nakita mo, alam mo, 30,000 new cars added to our streets every month. Kada buwan, 30,000 ang nadadagdag sa ating lansangan sa buong Pilipinas at 40% yan within the Metro Manila area. So, hindi naman natin pwedeng pigilan silang bumili dahil wala tayong alternatibo, kaya kinakailangan natin i-prioritize itong railway projects, no? Yung PNR North, PNR South Line, yung Manila Subway System. Kaya sana po yan ang bigyan ng prioridad. Right. Pangalawa, yung MRT3, sana po magtuloy-tuloy na yung rehabilitation na sinasagawa ng Sumitomo para makapagpalagdag na tayo ng mga bagon. No? Yun. Apo. Tapos yung present yung PNR railway lines, ang problema pala dito, akin na pag-alaman, ang huling bili natin ng brand new train set, 40 years ago. 40, sir? 40 po, 40. Abay, ewan ko, pinanganak ka na ho siguro. Hindi pa yata pinanganak noon. Diyos ko po. Meron tayo nakukuha, pero mga donation na lang, mga hand-me-downs. No? Yan yung ginagamit ngayon. Pero ang tumatakbo na lang dyan sa PNR trains natin, yung train sets na lang ho yata, no? Yung total. No? Pero sayang, kasi ang ganda ng ginagawa ng PNR management ngayon, binuhay nila yung Makati, papuntang Caloocan, kung yung siguro nabaltaan nyo. Yes, sir. Ang problema, isa lamang yung trend na nagsiservice, so nagbabalik-balik, yung headway niya, masyadong matagal. Yung 30 minutos yung papuntang Caloocan to Makati, 30 minutes lang. Iitay mo nga yung pagbalik din. So, kung madadagdagan natin, nung ako ang nagde-defend ng budget ng DOTR, naglagay tayo ng 3.5 billion 3 years ago for the purchase of new train sets. So may darating tayo. Kung ngayon 8 ang train sets at the moment, may bago tayong 8 train sets na darating. So madodoble na ho ang ating pong train sets from Indonesia. No? Darating na ho yan anytime October. So gamitin na muna natin yung PNR lines. Lagyan natin ng mga bagong train sets habang inaantay natin yung bagong railway system. Tapos siguro ang suggestion ko rin, yung pag-rush hour, meron tayong controversial sa carpooling. Ako sana carpooling ang inaano ko eh. Carpooling, kasi alam mo, nakakapanghinayang, makakita ka ng isang tao, tapos isang sasakyan, nasa isang sasakyan, parang sayang. So, tama. Parang nakikita ko, kung hindi man natin maano yung carpooling, siguro yung single driver, iba natin during rush hour para naman hindi sayang yung espasyo. No? So, yan po. Or lagyan siguro ng special lane sila, sir. Yung 3 or more. Wag lang 2 kasi sa atin dito maraming may mga driver. Gawin 3 or more. Pag 3 or more ka, pwede ka nang dyan sa carpool lane. Parang sa Amerika. Parang ganun po. Kaya lang siguro dahil wala na tayong lane na available, talagang masikip. Siguro kung kung mamarap natin, konting tiis lang, kung single driver ka, dapat wag na. Tiis muna, wag ka munang mag-drive within the rush hour. Correct. Tapos siguro, ang ilan na lang, ihabol ko na lang, fast track natin MRT rehab, i-fast track natin MRT 7 para yung papunta ho ng San Jose del Monte, no Baliches, yan po sa Commonwealth, ay matapos kagad. Sir, tapos matanong ko lamang kung yung kayo ho'y nakaupo dyan sa Senado, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin. Ang tanong ko sa inyo ay ganito, palagay nyo po ba kailangan na ba na mabigyan ng emergency powers ang Pangulo? Ay kasi po kumukontra po dito si Senadora Grace po at siya ho'y nababatikos ngayon. Kahit ho ako, hindi ko malaman
kung bakit. Wala naman tayong gagastahin dyan na singkunduling pag binigyan ng emergency powers ang Pangulong Duterte, Sen. Ay, well, Erwin, medyo biased ako, no? Opo. Kasi ako ang unang nag-file ng bill on granting emergency powers ng Opo. President nung pag-upo ng Pangulong Duterte dahil alam mo naman sa akin pong advokasya, matagal ko nang tinutulak to at ang tingin ko ay nasa emergency meron na tayong transport crisis dahil talaga napakalala ng ating pong traffic situation. Correct. We are 30 years behind in terms of infra development. Yun nga lang po siguro yung si Senadora Grace siguro meron siyang reasons hindi lang sila magkasundo siguro ng DOTR dahil ang kanya, ang gusto niya ilatag muna ng DOTR yung master plan, ibigay sa kanya, pati yung mga proyekto na according sa kanya ay hindi kasi na ibibigay ng DOTR. Kaya hindi niya, kumbaga yun yung hindi nila pagkakasunduan. Pero kung ako ang tatanungin, ay ako itutulak kung sakaling ako'y pinalad, ay talagang itutulak ko pa rito dahil ako gusto ko talaga, Erwin, alam mo, kinakailangan talaga matapos dahil alam mo, naawa ako sa ordinaryong mamamayan. Correct. 2, 3, pinaka-minimum na siguro 2 hours. Minsan 4, 5, 6 hours on the road, no? Yung papunta at papasok. Imagine yung quality time na nawawala para sa atin, yung time natin with the family sana. Nauubos na lansangan eh. So ako, I would still push for the emergency powers pero mas maganda sana kung naibigay natin nung antimano nung umpisa pa lamang para mas mapabilis lalo kasi may problema dyan. Alam mo naman, ang kalakaran dyan, yung TRO, nako for sale yan. Minsan, matalong bidder dyan. Pag may emergency powers ang Pangulo, Sen, pwedeng hindi pakinggan ng Pangulo yan, di ba? I mean, ma-override niya because of the emergency powers given to him by Congress? Opo, ang pinaka-salient features ng aking inihain na emergency powers bill noon, unang-una, exemption from TROs. Ayun. No, dahil yan ang cause ng delay eh. Kaya nabanggit ko, minsan may matalong bidder, magpapailang na ng injunction. Naku, delay na ang buong project. So, para maiwasan ho ito, hindi na pwede mag-issue ng TRO ang Municipal Trial Court, City Regional Trial Court. No? Ang pwede lang mag-issue ng TRO ay Supreme Court lang para may check and balance pa rin tayo. So, Korte Suprema lamang ang pwede mag-issue ng TRO. Pangalawa po, there will be exemption from the usual bidding and procurement process. Kasi alam naman yung bidding process dito, yung procurement, napakatagal. So, para mapabilisan lahat, meron exemptions. Pero, on the condition that any information, dapat transparent tayo rito. Lahat paghinging informasyon, kung ano man yung mga bibilhin at ano man mga proseso ng procurement, kinakailangan yan ay ikaniya i-publish. So yan ang kapalit nung exemption from the procurement. Dapat readily available ang lahat ng informasyon tungkol sa lahat ng mga proyekto at purchases. So yan po ang mga Yun yung dalawang salient features, lalo na especially sa right of way problems, no? Naku, dyan tayo na delay para mas mapabilisan na matapos. So, ito po, yan yung pinaka-main feature ng aking pong bill on emergency powers. Sir JV Ejercito, maraming salamat po sa panahon ho ni binigay niyo muli sa amin. Thank you very much, sir. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Si dating Senador JB Ejercito po yan, bayan. Kaya ho namin tinawagan kasi siya ang unang nagpanukala na bigyan ng emergency powers ang Pangulo. Narinig niyo naman ho yung dahilan. Hindi naman basta kalokohan yan. Kailangan ng emergency powers kasi para pag naglabas ang korte ng mga TRO na yan, pwedeng hindi pakinggan ng Pangulo at exempted siya dyan. Emergency, di ba? Alam nyo naman sa ating bayan, konting utot, TRO, konting utot, TRO. Temporary restraining order. Kaya nga nangangailangan ng emergency powers because emergency nga eh. Sos Mariosep, kailangan pa bang i-memorize yan? Ano hang hindi ba ninyo nakikita? Lahat tayo na may problema, siguro baka nag-helicopter kayo papuntang Senado. Kaya hindi ninyo nararamdaman yung traffic dito sa ilalim. O kunwari, pumipila-pila kayo sa MRT kunwari. Sumakay ka para maramdaman mo.
Mas maganda siguro, ikaw mismo ang mag-drive para maramdaman mo yung traffic. Nasasakit yung hita mo, binti mo kakaklats ng kakaklats. O preno ka ng preno kung automatic yung sasakyan mo. Yan ang dahilan bakit kailangan ng emergency powers ng Pangulo. Dahil dito sa ating bayan, puro TRO. Magaganda ho yung panukala. Buksan mo yung gate yan ng subdivision mo para dyan na dumaan sila. Paano kung bubuksan? Pupunta sa korte. Yung judge naman na mababayaran ng lintik. Sasabihin, nga, temporary restraining order muna tayo. Hindi mo pwedeng pabuksan yung mga subdivision na yan, Mr. President. Siyempre, kailangan sumunod. Batas yun eh. Pero pag may emergency power, hindi niya kailangan pakinggan yung mga buang na yan. Paggawa ng mga kalsada, natalo yung isang kontraktor. Walang magagawa yan. Dahil may emergency power ang Pangulo. Diyos ko po naman. Sus Mariosep. Kailangan pa bang i-memorize yan? Malaki bang mawawalang kwarta pag binigyan ng emergency power? Bakit? May kaakibot ba yan na bilyong-bilyong pondo? Wala naman, di ba? It's just a freaking piece of paper. Pirmado ninyo lahat yan sa Senado at ito na yung emergency power mo, mahal na Pangulo. Ganun lang kasimple yun. Ano bang hindi ninyo naiintindihan dyan? Kayo naman mga miyembro ng Committee ng Transport, magbotohan kayo kung ayaw ng pinuno ninyo si Grace po. May mga nagtatanong dito ngayon eh. Bakit? Ilan ba sila, Sir Erwin, na miyembro ng Committee on Transport? Bakit hindi nila i-override yung leader nila, yung chairman, at iboto nila para bumaba na sa plenaryo, magbotohan sa plenaryo? Tama nga naman. Bakit kayo nananahimik dyan? Ano kayo, mga pipi? Ano kayo, mga... Sino-sino ba mga miyembro nito sa Lume? Sino ba mga miyembro nitong mga Committee on Transport na ito? Sus Mariosep. Nako, kaya pala. Nako, Diyos ko po. Nako. Nako. Ay, wala. Kaya pala. Ayan o. Madami naman pala sila eh. Pero ilan ba ang kakampi dyan? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo lang yung kakampi dyan eh. Puro kaaway ng mga buang na yan eh. Yan lang sila. Mga member. 1, 2, 3, 4. Ano ba yun? Diyos ko po naman. Ba ikaw magbilang? Lundag na lundag. Hindi, okay na. Huwag mo na lang damberan. Pangabag, binibilang ko lang. 1, member. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kayo. Siyam sila kasama si Senadora Grace po. Sa siyam na yan, ang nakikita ko, 2 o 3 lang ang kaalyado ng Pangulo. Kaya pala. Kaya kahit na magsalita, walang magagawa. Eto po, nako, Diyos ko po. Punong-puno pala ng dilawan yung mga hayop na Committee on Transport na yan. Ito po ang mga miyembro ng Committee on Transport Bayan. Para sa darating na halalan sa 2022, alam nyo na yung susulat ninyo. Committee on Transport Senate, Chairman, Grace po. Vice Chairman, Lacson. Members, Revilla, Pacquiao, Gatchalian, Go, Binay, Tolentino, Villanueva, Gordon, Lapi, Dontiveros. Marami pala mga dilawan dyan. Nandyan yata nagtago lahat. Ang mga kakampi dyan, Tolentino, Go. Yun lang yata ang kakampi dyan. Pacquiao, 3 lang sila. Siyam yan. Pag nagbotohan, talo nga naman. Kaya pala, hindi. Ulitin ko, kaya pala, 13 pa sila, di malas. Sino kayo pang di malas dyan? Pang 13. Ang Tiberos, Pangilinan. Diyos ko po.
Ito po, Committee on Transport. Yung ayaw magbigay ng emergency powers kay Pangulo. Grace po. Vice Chairman, Lacson. Revilla, Pacquiao, Gatchalian, Go, Binay, Tolentino, Villanueva, Gordon, Lapid, Ontiveros at Pangilinan. Tatlo lang ang kalyado ng Pangulo dyan, Tolentino, Go, at Pacquiao. What the hell? Lahat alanganin na. Kaya naman pala. Lahat yata ng dilawan nandyan eh. Punong-puno ng dilaw. Ay, naku bayan. Siguro, mas may pag-asa pa pag ipasa Diyos na lang ho natin. Tumingala ho tayo lahat. 100 million tayo at idasal. Panginoon ko, tulungan niyo po kami na sana po lumuwag ang aming mga kalsada. Para naman ho, maibsan itong aming kalbaryo. Wala eh. Kaso, anyway, bayan,